Grabe ka naman, Frosty. Oy, ayun oh. Sabi ni Frosty. Basic. Wasak. Pwede niya nang iswag dito yung Frostflake eh. Pero gagamitin niya, syempre masakit yung multi-gear. Nice hit from Mock FC, grabe. Ako, delikado kayo. Delikado ang JSWFY dito, sir. Kung sino matatalo dito ay malalaglag na sa tournament. Wow, Fireball Super Witch? Wow, hindi. Matrix. Sir, papakitaan tayo ni tropa. May sakit nga ako eh. Dapat nga hindi ako mag-stream ngayon eh. Feeling ko mag-uubuhin ako. Kasi yung sipon. Ayoko sana mag-stream. Gusto ko sana magpahinga. Kaya lang, ganda kasi nung laban. Epching number 1 sa JSWFY eh. Kaya hindi ko mapigilan ng aking sarili. Ang katinga ng... Hindi nga ako masyadong makakapag... Ano ngayon? Hindi ko mailalabas ngayon yung rap skills ko. Naangat yung lalamunan ko eh. Gusto ko lang di makita niya. Gusto ko lang di mapanood niyo yung magiging laban nila. So guys, ang magkalaban ngayong gabi ay Fching number 1 versus JSWFY. So parehas Chinese ata to. Hindi ako sure ah. So ang players dito ng Fching number 1 ay si Frosty, si Nian, si Shia FC, si Mock FC, saka si Tropa. And sa JSWFY naman ay si Kari, si David Way, si Ichsanan 2, si Tropa 1 at si Tropa 2. Good luck both teams. So ito ay camera on match. Ito yung dalawang matches natin ngayong gabi. Yung Boom Academy versus Team Electros, yung sa kabila. Mamaya yung 11 p.m. And itong match ngayon, 10 p.m. ay itong Fching number 1 versus JSWFY. So Mati, kung sino yung mananalo sa kanila, maglalaban next round. And then yung mananalo sa kanila dito ay makakalaban naman ng Psycho Esport dito sa next round. And then yung mananalo sa kanila dito ay makakalaban naman ng Only Esport dito sa taas. And twice to beat ang Only Esport dito kasi sila yung nasa upper bracket waiting para sa Grand Finals. Ang dalawang matches natin ay parehas Shifters Cup. Okay, first attacker dito si Frosty. Teka lang, yung camera pala, sorry. Frosty, where are you? Oy, sandali. Teka lang. Okay. Meron siya ditong Queen and Warden walk with thrower smash. Queen and Warden walk with thrower smash. Si King ay naka-snake bracelet, spiky ball. Si Queen, magic mirror action figure. Uy! Munti ka na ma-force yung ability ng Queen dito. Pero nice recall. Naagapan ni Frosty. Okay, nandito na agad. Ni-recall back niya na yung Queen. Teka lang, nasan yung healers? Okay, nandun pala. Natatabunan lang. Akala ko naglaho yung mga healers niya. Okay, skeleton spell pang distract sa monolith. Defender dito si Ichsanan 2. So, in last match ng JSWFY versus Zeus Esport dito sa lower bracket, grabe, dinurog nila yung Zeus Esport. Almost perfect ang JSWFY. Tignan natin kung magbibigay pa rin sila ng dominating performance dito against Fching number 1. Log launcher yung gamit ditong siege machine, and then si King dinrap na rin dito. Si RC dinrap niya na rin sa may left side with Ice Golem. Okay, maganda yung pwesto ng mga throwers niya dito. Nabuksan na rin yung wall sa may bandang gitna. Kakaroon na rin ng access tong throwers sa may town hall part. Maya konti. Uy, yung warden niya dito medyo low. Okay na, sinihil ng healer. Gumamit siya ng overgrowth spell sa may right side. Ano yung laman ng log launcher niya? Ice Golem? Mukhang Ice Golem and thrower yung laman ng kanyang log launcher. Meron pa siyang King and Queen's ability saka isang free spell. May chance pa to. Teka lang, may Invis spell tower sa may town hall part. Okay, gumamit siya ng spiky ball para tinamaan yung spell tower. So, nag-activate yung Invi dito. Free spell sa may X-bow and fire speeder. Nag-pop na siya dito ng action figure magic mirror kay Queen. Kaya ba? 35 seconds remaining. May multigear pa dito sa may bandang taas. Pero bawas na to dahil sa spiky ball kanina. Okay, nawasak na yung multigear dito. Marami pang troops dito si Frosty at mukhang wasak, sir. First attack dito ng Fching number 1 ay makakasecure agad sila dito ng 3 stars sa base ng JSWFY. Grabe. 19, wala na extra buildings, grabe.
Grabe ka naman, Frosty. Oy, ayun oh. Sabi ni Frosty. Basic. Basic daw. Nang trash talk pa, guys. Grabe ka, Frosty. Nice hit. From Frosty FC. Good start para sa FCing number 1. Grabe, sir. Mainit. Okay, first attacker dito si David Way. Nasa ka na? Parang David Way. Wait a minute. Kaping mainit. Okay, ito si David Way. Sorry, meron siya ditong yung paborito niyang RC Charge or RC Walkroot Rider Valkyrie Smash. Si David Way, ang nakikiserver sa atin sa PH. Ang nakakuha ng top 1 PH last season. Ano kaya to si... Baka Chinoy to. Baka Chinoy si David Way. Hindi, feeling ko pure ano siya. Chinese. Oy, yung RC niya. Na-pull ng CC Troops. Okay, ni-recall out na niya. Nice. And then Poison Spell sa Furnace. Si paring David Way. Okay, Ice Golem, Root Riders, Coco Balloons, Valkyries. Dito siya mag-entry sa may upper part, sa 12 o'clock. Si King ay naka-stick bracelet, spiky ball. Si Queen ay naka-magic mirror action figure. Si Warden, naka-eternal tomb siya dito with rage gem. And then si RC naman ay naka-rocket spear and electro boots. Okay, beautiful Ice Golem. Frozen dito yung Ricochet Cannon. Pero hindi pa naman abot yung Queen. Ayan, sakto. And then gumamit agad siya dito ng Overgrowth spell sa may Bomb Hive and Spell Tower Monolith Power Spin. Ganda, ganda nung ano. Maganda yung sakop ng Overgrowth spell. At the same time, makakapag-form na magandang pating ang kanyang Root Riders dito papunta sa may Town Hall Park. Masakit tong Town Hall Park ha. Mayroong mga defending heroes and guardian. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Meron pa siyang isang Overgrowth spell dito ha. Tignan natin kung saan niya gagamitin. Okay. Halos dun sa may same spot, ang pagkakaiba lang, nilabas niya yung Bomb Hive para makuha ng kanyang RC. Meron pa siyang King and Queen's ability rito ha. Meron pa siyang isang totem spell, kaya lang yung RC niya dito. Why? Tingin ko bad. Feeling ko bad decision yung last totem spell doon. Hindi na talaga mabubuhay yung RC doon eh, pero ni-risk niya pa rin para siguro thinking niya dito makukuha niya yung multi-IT eh, kaya lang hindi enough. Pero kung nakuha ng RC yung multi-IT dito, malaking tulong eh. 24 seconds remaining. Nako, namatay pa yung kanyang Warden dito, nawalan siya ng Rage Auras. Although si King meron pa ditong Spiky Ball. Pero feeling ko kakapusin to. Time failed ata dito si David Way. Kukulangan siya ng oras. Sayang. 4 seconds remaining. Nice try lang. Kinapos siya. Kinulang siya ng mga panglinis dito sa may back end. And nice defense para kay Frosty. NT lang, NT. Oy! Nagwa-wifi pa. Kitang-kita oh. May pamaypay ka, sir. Okay, si Shia FC na nga. Muntikan pa. Akala ko madidisi siya pag tap niya nung attack. May pamaypay. Anyways, good luck kay Shia FC. So, meron siya ditong... Wow! BK Charge! Mag-i-start siya dito ng Barbarian King Charge. And then, couple of throwers dito sa may left side. Nag-pop na siya dito ng Giant Gauntlet. Si King ay naka-Giant Gauntlet, Stick Horse, and Phoenix Pet. Super Wall Breaker. Hindi umabot doon sa second layer ng wall. Okay, na-clear naman ni King dito yung majority ng defenses dun sa may upper compartment. Kaya lang naiwan yung spell tower. Magko-cooldown pa ata yan. Parang magbigay ulit ng another poison. Anyways, si Queen ay nandito sa may 6 o'clock. Naka-magic mirror action figure. Si Warden naka-life gem and rage gem. Si RC naka-rocket spear and seeking shield. Okay, nag-drop siya dito ng jump spell para magkaroon ng access sa may bandang gitna. Okay, yung mga throwers dito. Okay, totem spell pang distract kay Guardian and sa Monolith, gumamit siya dito ng rage spell.
Okay, makukuha na niya dito yung Town Hall part. Yung Queen, nagpop na rin ng Magic Mirror action figure. Medyo zoom out natin kasi meron siyang Royal Champion. Okay, dinap niya yung Royal Champion dito sa may right side. Maganda yung nangyayari dito para kay Shia FC ah. Meron pa siyang mga spell support na pwedeng gamitin sa back end. Healthy pa dito yung mga throwers niya. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield kay RC. Okay. Kaya lang masakit yung back end defenses dito. Ng base ni Tropa. May Bomb Hive. Merong defending MP and King. Ice Golem para tumulong. Malesen yung mga ma-frozen ng mga defenses dito. Okay. Nice. Yung Warden niya dito. Uy, munti ka na mateki. Buti na lang. Na-takedown agad dun yung multi-IT. Okay. Marami pa siyang throwers dito. Kaya lang nagwo-walling yung iba. Aray ko. Tinamaan ng... yung Warden guys. Tinamaan ng Bomb Hive. Sumabog. Meron pa siyang isang totem spell dito na pwedeng gamitin. Kaya lang. Teka lang. Mahaba pa yung oras. Buhay pa yung queen niya dito. Marami pa siyang throwers. Teka lang. Hindi ko pa masabi. Meron kasi siyang... Ay, ginamit na rin pala niya yung totem spell dito. Masakit yung multi-gear. Raratrat. Ayun na nga. Ang sakit ng multi-gear. Niratrat yung kanyang queen. So, throwers na lang yung matitira dito. Parang mga 4 na piraso ata to. 3. Hindi na makukuha. Makakadepensa yung base dito ng JSWFY. Masakit yung multi-gear. Meron pang Ricochet Cannon. Nice defense. Nice try lang para kay Shia. Limit ba totem spell boss? Wala. Open troops to lahat guys. Walang limit or nakaban dito. Open troops lang to lahat. Lahat ng matches. Simula umpisa hanggang dulo. Okay, nice try lang para kay Shia FC. Okay, siya nga. Siya ang second attacker dito ng JSWFI. Good luck. At meron siya ditong mass throwers and mass totem spells. Mass throwers with mass totem spells. Uy, mag-start siya dito ng King Charge. Parang same approach sila nung kanina, nung last attacker. Ganito ba nauuso ngayon? Hindi lang ako nag-stream kahapon. May bagong approach na. Okay, nag-pop agad siya dito ng Giant Gauntlet. Si King ay naka-Phoenix, Stick Horse, and Giant Gauntlet. Okay. May furnace dito. Pinoison na niya. Sa may town hall ang entry dito. Ni Kari. So si Queen nakadrop na rin dito sa may left side. Lava Hound. Yun naman ang CC dito ni Shia. Uy, may Bomb Hive ah. Although hindi naman tinatamaan yung healers dito. Kapos. Hindi abot ng Bomb Hive. Madaya yung Bomb Hive. May one tile pang sobra. Ayun oh. May one tile na sobra. Doon sumasabog after ng one tile. Extra tile. Okay, log launcher yung gamit yung siege machine dito para ma-open up din yung walls at the same time matamaan yung revenge tower. Para mabawasan din yung revenge tower. Okay, dinrap niya na si RC dito sa may lower left side. Totem spell pang distract. Okay, overgrowth spell sa may Bomb Hive. Sa may upper part. Kasama yung mga defenses doon. Si RC dito may Rocket Spear pa. Kasi nga lang, natotornado. Tornado Trap activated. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Uy. Nice invi sa Spirit Fox. Marami pa siyang spell support ha. Meron pa siyang 3 totem spell and free spell. Kaya lang unti-unti na atang... Teka lang, nag-i-struggle na ata yung mga troops dito ni Kari sa gitna. Boy pa naman yung Queen, kaya lang wala na siyang ability. Meron pa siyang totem spells dito, saka free spell. Kaya lang, throwers and Warden na lang ay, si Warden matetegi na rin. Aray ko. Kakapusin si Kari dito. Ang sakit pa ng back-end defenses ni Shia, oh. Meron pang Monolith dito, X-Bow, Multi-Gear, Scatter Shot, Multi-IT. Nice try lang para kay Kari. Nako, medyo mababang percentage to ah. Mukhang sila ngayon ang nag-i-struggle sa basis ng F-Ching number 1. So kung parang medyo ginawa nilang minani-mani nila yung basis ng Zeus Esport last time, mukhang sila naman na nag-i-struggle ngayon sa base sa mga bases ng F-Ching. Nice try lang.
Malakas ang support para sa JSWFY kahit Chinese kayo paglaban. So as of the moment, lamang dito ang F-Ching number 1 in terms of stars and percentage. Medyo malaki to. Nako. Oy, ito na. Si Tropa. Si Nian Mok. Good luck. Ayun o, pinakita niya na. Lower pa rin to, yeah. Lower bracket 6. Okay, si Mok FC. Good luck. Ang next attacker dito ng F-Ching number 1. At meron siya ditong, wow, Super Bowler Smash. Ito yung gusto ko makita, sir. Super Bowlers. Ano yan? Wow. Naka-frost flake din siya sa RC. Interesting. Pasensya na kayo guys, hindi ako makapag masyadong hype ng ano ngayon. Ng shoutcast. Nangati talaga yung lalamunan ko. Masama ang pakiramdam. Okay, si Warden dito ay naka-Fireball. Fireball Super Bowler Smash ang dala dito ni Mok. Naka-Earthquake Boot Spikeable yung King. And naka-Frost Flake nga yung RC. Good luck. Okay, 1 in B. Simple Fireball sa Ricochet Cannon. Wow, nice. Beautiful value. Ganda. Just to form funnel para sa kanyang Super Bowler. Sa may Town Hall ata ang entry niya dito. Si Lanceta ata to guys, no? Siya, si Lanceta, no? Yung sinasabi natin Lanceta na nakaraan. Nalala ko talaga. Kita mo to, 3-star ko. Okay. Hindi tayo mga pang-asar ngayon. Bad trip. Okay, gumamit siya ng overgrowth spell sa may bomb high. Nag-iisa lang yung overgrowth spell niya dito, ginamit niya na. Si Warden dito walang Eternal Tomb. Teka lang, interesting. Usually, kailangan ng Eternal Tomb nitong Super Bowlers Smash eh. Pero si Mok ay Fireball yung gamit niya. So, wala siyang sustain dito ng Super Bowlers. Tignan natin kung enough na ba yung mga healers dito para magbigay ng sustain sa kanyang Super Bowlers. So, okay, si RC nakadrop sa may taas with 2 Druids. And then, Rage Spell, ginamit niya dito sa may pinakagitna. Meron pa siya 2 totem spell and free spell dito ha. King and Queen's ability meron pa. May Earthquake Boots siya. Spiky Ball. Ayun na nga. Grabe. Napakaganda na nabuksan na walls dito. Bukas na bukas yung gitna. Totem spell pang distract sa may scatter shot. Healthy pa dito yung mga super bowlers ni Mok. Okay. Nagpop na rin siya ng ability dito ni... Kanino yun? Ni Queen? Nagpop na rin siya ng ability ni Queen. And yung RC niya dito may rocket. May Frost Flake pa. Wasak sir! Wasak. Pwede niya nang iswag dito yung Frost Flake eh. Pero gagamitin niya, syempre masakit yung multi-gear. Nice hit from Mok FC, grabe. Ako, delikado kayo. Delikado ang JSWFY dito, sir. Kung sino matatalo dito ay malalaglag na sa tournament. Delikado kayo, sir. Grabe ang performance ng F-Ching number 1. Kung dinurog ng JSWFY last time yung Zeus Esport, ginawa nilang parang normal mode. Parang binabalik sa kanila ngayon ng F-Ching number 1. Sheesh! What a beautiful hit from Lanzet kay Mok FC pala, sorry. Kay Mok FC, grabe. Nice hit using Fireball Super Bowler Smash. Okay, next attacker dito ay si Tropa nga. Mukhang siya na yan kasi Chinese din yung font na gamit niya. Okay, anyways, good luck. Meron siya ditong Mass Throwers and Mass... Teka lang. Hindi, Queen and Warden Walk. Hindi. Okay, Thrower Smash. Si King ay naka-Stick Horse, Giant Gauntlet, and Angry Jelly. Okay, dinop niya si King sa may left side ha. And then si RC and Queen ang magkasama sa may baba. And then the rest ng throwers niya dito ay papunta sa may Bomb Hive. Okay, nice. Ang ganda ng maganda pagkaka-funnel dito ni Tropa. Okay, yung King niya dito, buhay pa. Matatapos niya ba yung duration ng Giant Gauntlet dito bago mategi? Nako, hindi. And then nagpop na siya dito ng Rocket Speaker kay RC with Invi spell. Kaya lang, matatapos ba, sir? Matatapos, hindi ko alam. Parang meron pa natitirang isa or dalawang spears. Pero anyways, maganda naman nakuha ang value. And at the same time, nakapag-form ng magandang pating ng throwers niya. Lahat ay nasa gitna. Meron pa siya dito. Ang dami niya pang spell support, guys. Looking good to para kay Tropa. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure kay Queen sa may right side. Teka lang, medyo natatraffic ata siya dito sa gitna. Okay, free spell ginamit niya sa Guardian. Uy, ang talino naman ng scatter shot. Si Warden ang binabanatan. Okay, totem spell pang distract sa okay, Invi. Gusto niya kunin yung Super Wizard Tower dito. Gusto niya kunin yung isang Super Wizard Tower. Okay, another totem spell.
Nice, na-snipe ng Queen. Grabe, sobrang traffic na ng throwers niya dito sa may bandang Town Hall part. Nako, may mga air bombs pa yung healers niya dito. Parang isa or dalawang air bombs na lang to. Tapos yung, nako, kakapusin. Naubos lahat sa gitna. Paano naubos yun? Nawala yung mga throwers niya, guys. Isang piraso na lang yung natira dito na kasama ng warden, no? Anong pumatay doon? Anong pumatay dun sa mga throwers niya? Naubos sa gitna. Naglalag. Wala namang notif sa akin. Baka kailangan niya lang mag-recon. Naglalag. Baka pumipitik yung internet ko, guys. Try nyo lang mag-recon. Okay, nice try lang para kay tropa. Wala namang notif sa akin na ano, kakaiba. Hindi rin naglalag sa dito sa akin eh. So baka internet ko pumitik lang. Recon lang kayo. Labas kayo ng stream and then pasok kayo ulit. Nice try para kay tropa. Nako, talagang nahirapan sila. Struggling malala sila sa mga bases ng F-Ching number 1. Pero konti lang. Okay, si Nian, ang next attacker dito. Ayan, pinakita niya na yung iPad niya. Good luck. Wow, paborito talaga ni Nian to. Ko, nangangatila lang muna ko. Paborito talaga ni Nian yung Electro Dragon strat. Good luck. Nag-start siya dito. Teka, baka may hindi tayo makita sa may ibang parte ng base. Sumuot natin. Okay, nag-drop siya dito ng 1 Electro Dragon with Rage Spell. Meron defending RC dito. Okay, gumamit siya ng Totem Spell pang distract. Oray ko, isang buga pa lang. Wala, piso na lang yung RC. Okay. Ang ganda. Saktong-sakto pa yung rate. Ang ganda. Kaya lang di niya makukuha yung scatter shot dito. Pero nakuha niya yung defending hero. With 1 Rage and 1 Electro Dragon. Mukhang nandito dito yung susunod niyan. Dito, kung di ako nagkakamali. Hindi. Akala ko both sides. Okay. Pinul niya muna dito yung poison spell. Dinadahan-dahan. Okay. Tatlong rocket balloons din. Okay. Tinatanggal niya muna dito yung poison spell. Slowly but surely. Another Electro Dragon sa may left side. And then Totem Spell. The rest na kanyang Electro Dragon sa may Town Hall pala ang entry niya dito. Okay. Block. So yung mga ginawa niya kanina ay para lang mag-form ng pathing siguro sa kanyang heroes and Electro Dragons. Okay, Super Minions lumabas na dito sa may Flame Flinger. Kaya lang tinatarget yung defending hero. Makukuha ba yung Monolith? Okay, na-snipe ng Super Minions yung Monolith. Magandang value. Okay, okay. Hindi pa siya nagda-drop dito ng mga ng King and Queen. Okay, gumamit na siya dito ng Dark Orb kay MP. Si MP naka-Dark Orb Meteor Stop. And then si Warden Eternal Tomb. Uy, naubos na yung E-Drag ni Nian dito. Nako, teka, delikado siya dito. King and Queen na lang yung natitira pero ang kapal pa ng bases dito. Ang kapal pa ng base dito ni David Way. Hindi ako sigurado. Although buhay pa naman yung Warden dito, meron pang Electro Dragon sa taas. Kaya lang, ang dami niyang totem spell dito, 5. 5 totem spell. Okay, gumamit na siya dito ng Earthquake Boots, Spiky Ball. Free spell sa may multi-IT. Nag-pop na rin siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Another free spell sa Super Wizard Tower and X-Bow. Yung Warden niya dito, looking good pa, buhay pa. Walang nagpa-pop up na air traps. Meron pa siyang 2 totem spell dito. Yung isang Electro Dragon, buhay pa sa taas. Kaya lang yun, tegi na yung Electro Dragon and Warden sa may bandang baba. Si Queen buhay pa dito. Meron na lang siyang isang totem spell. 15 seconds remaining. Okay, distracted pa yung scatter shot. Healthy pa pala yung isang E-Drag niya sa taas, guys. Yung action figure dito, mukhang time failed. Sayang. Time failed ang attack dito ni Nian. Ayun, makukuha ng action figure yung scatter shot and then kayang kunin ng Electro Dragon yung mga the rest, mga remaining. Ay, meron pa dito sa baba. Sobrang, hindi talaga kaya ng oras niya. Nice try lang.
Good luck. Okay, siya na yung next attacker dito. Good luck. So, kailangan nila dito maka 3-star, guys. Yung dalawang remaining attacks ng GSWFY. May pag-asa pa naman ata sila, pero kailangan nila maka 3-star both remaining attacks. Okay, good luck. Para kay Icha ng 2, meron siya ditong Mass Throwers and Mass Totem spells. Ganun na talaga yung approach na ginagawa nila, no? King Charge and then Throwers. Lag Launcher yung gamit niyang Siege Machine dito. Yung King niya dito naka-Phoenix, ha. Possible pa atang makuha yung X-Bow dito. Okay, nice. Nakuha pa yung X-Bow. Maganda yung value ng kanyang King. Super Yeti. Yun naman ang kanyang Lag Launcher. Super Yeti and Super Valkyrie. Okay. Lava Hound, yun naman ang CC dito. Overgrowth spell, ginamit niya sa pinakagitna. Si Warden ay naka-Rage Gem, Life Gem. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si RC ay naka-Rocket Spear and Electro Boots. Teka lang. Medyo masakit yung base dito ng F-Ching. Binabanatan pa ng Defending King yung kanyang Queen. Okay, nag-pop na ng ability. Maganda yung pwesto ng RC niya dito. Pwede niya na i-pop yung ability dito. Bago pa, okay, nice. Bago pa mag-alanganin yung pwesto. Nako, lumikoy lahat ng mga throwers niya sa may kaliwa. So, iikot talaga sila. Mahaba pa na may oras niya dito. Okay, gumamit siya ng Invis spell dito kay RC. Meron pa siya dalawang free spell dito and isang totem spell. Nice. Nasusungkit pa ng Royal Champion dito yung mga... Ako, yung Warden niya dito. Nagpiso na lang. Healers. Okay, nice. Oras ang kalaban dito ni Ichanan 2. 52 seconds remaining. Meron pa siyang dalawang free spell. Kaya lang, parang duda ako sa oras nito. Meron siyang enough firepower dito si Ichanan 2. Kaya lang yung oras ang problema niya. ...27 seconds. Hindi niya makukuha. Kakapusin siya ng oras dito. Nice try lang. Ang dami spectators, oh. 25. GG and GSWFY. Aray ko. Medyo rooting pa naman ako sa kanila. Dahil dun sa dominant performance nila last round sa Zeus Esport. Kasi feeling ko parang naghanda talaga sila ng todo eh. Pero tingin ko naghanda pa rin naman sila dito sa laban na to. Kaya lang talaga nag-struggle malala sila sa basis ng F-Ching number 1. Okay, good luck sa last attacker ng F-Ching number 1. So wala, kailangan na lang nila mag-secure dito na at least 2 star. Panalo na sila. Okay, Queen and Warden walk. Queen and Warden walk with Meteor Golem. Meron siyang Eternal Tomb kay Warden. Meteor Golems ang dala dito ni tropa. Oy. Oy. Aray ko. Nalit siya ng Invi dito. Na-force yung ability ng Queen. Ako. Teka lang. Delikado to. Kasi pag ni-recall agad niya to, possible maiwan yung original Queen. No choice siya dito. Kailangan niya muna hintayin mamatay yung mga clones or yung action figure. Sir, hindi siya makahanap ng pwesto kung paano i-recall. Okay. Nice. Kaya naman pala. Maiwan lang yung healers doon. Okay, nice. Lava Pop. Okay, dinarap niya si King dito. Here we go. Meteor Golems. Meron siyang Eternal Tomb dito, guys. Ginamit niya na yung Overgrowth spell sa may Bomb Hive and Revenge Tower.
Medyo mabagal talaga ang Meteor Golem. Okay, dinrap niya na dito yung kanyang RC para mapabilis ng konti. Tapos na yung overgrowth. Yan pa rin ginagamit yung Eternal Tomb dito ah. Baka hinihintay niya pang medyo okay. Gumamit na siya dito ng Rage Spell and then saka siya nag-Eternal Tomb. And then nagpop up ng ng Rocket Spear dito yung kanyang RC. Kaya lang, aray ko, yung Revenge Tower dito, bibigyan siya ng problema, walang tumitira sa Revenge Tower. Aray ko. Hindi natapos yung Rocket Spear ng RC dito. Yung Warden, ano yung Warden? Bumulusok bigla pababa. Nawala ng troops doon sa may banda sa may part ng Revenge Tower at mukhang makadepensa dito ang base ng JSWFI. Hindi makukuha yung Revenge Tower and Bomb Hive. Maglalabas ng Moby yan. Uy. Pero yun nga, panalo na rin ang ano dito. Panalo na rin ang F-Ching number 1 dito sa laban na to. Regardless kung maka 3-star ang last attacker ng JSWFI, grabe. Mukhang mas pinaghandaan ng F-Ching number 1 tong laban na to. Inom ka boss ng malamig na tubig yung maraming yelo. Legit ba yan? Di ba lalo mamagayan? Wow, Fireball Super Witch? Wow, hindi. Matrix. Sir, papakitaan tayo ni tropa. Meron siya ditong Super Witch. Warden Walk Super Witch. Good luck. Sayang, hindi ko maya. Good luck. So, nagkaroon ng mini buff ang Super Witch. Actually, second buff to ng Super Witch. Kasabay na buff ng Thrower yung Super Witch last time. And then, etong update recently, nagkaroon ulit ng buff ang Super Witch. So, parang gusto talagang buhayin nila yung Super Witch na troops dito ah. 2 beses nagkaroon ng buff ang Super Witch. Okay, ipupul niya na dito si Warden, Ice Golem, and... Oy! Warden mo, sir! Sir! Okay, nice totem spell. Buti na lang distracted din sa Booger. Okay, si Queen dito nasa may bandang taas para mag-cut or mag-counter funnel with Ice Golem. Sa may tao na lang entry niya dito. Bumabalik yung Lava Hound na CC troop ah. Furnace and Lava Hound. Oo nga naman, no? Pag pinoison mo yung Furnace, wala kang pang poison sa Lava Hound. Eh medyo malilito yung mga troops mo dito. Ayun, no, tinan mo. Maganda rin yung ginagawa ng Lava Pop actually. Mukhang bumabalik yung Lava Hound. Kasi nga nagkaroon din ng buff ang Lava Hound eh, di ba? Nagkaroon ng additional level. And then, may Flame Flinger pala siya dito sa may Ang ganda ng value ng Flame Flinger. Okay, magkakaroon na siya ng access dito sa may bandang gitna. Nawasak niya na dito yung Town Hall part. And then, gumamit na siya ng Heroic Torch and then Rage Spell. Nag-pop up siya dito ng Heroic Torch. Buhay pa naman yung mga Super Witches niya dito. 3 pa yung nakikita. Teka lang, ilan ba? 1, hindi ko masyado makita. 3 na lang yung nakikita ko dito eh. 1, 2, 3, 4. Hindi, kompleto pa yung 4. 2 ba itong sa tabi nito? Hindi ko makita kasi yung health bar. 2 na lang pala. Warden Apprentice pala yung nandun, nakapatong. 2 Super Witches na lang yung natitira dito. Meron pang Warden Apprentice. Super Minions lumabas na sa may Flame Flinger. And then si RC dinarap dito sa may left side. Meron pa siyang Rocket Spear dito ah. Meron pa siyang Spiky Ball Caking. Meron pa siyang 2 Totem Spell dito na pwedeng gamitin pang distract sa backend. Looking good to para kay tropa. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Teka lang, may Testaform dito. Meron pang both defending. May 2 defending heroes. May multi-gear. Masakit pa yung defenses dito. Yung backend defenses ha. Teka lang. Okay, buhay pa yung mga Super Minions dito. And meron pa siya isang Totem Spell. Buhay pa yung mga Super Witches dito. 2 Super Witches pa yung nakikita ko. Okay, distracted pa dito yung multi-gear. And mukhang mawawasak dito ni tropa. Grabe, Super Witch. Wow. What a beautiful way to end this match using Super Witch strat. Grabe ka naman, sir. Naka-cellphone ka pa. Ibang klase ka talaga, sir. Napakalupit mo. Super Witch. Smash. Last attack, 3-star. Ang lupit. Naka-cellphone pa. Grabe. Sayang.
Anyways, nice try pa rin and good run para sa JSWFY. Sayang, laglag na sila dito sa tournament na to. Pero yun nga, napakaganda naman ng pinakita nila. Congratulations sa FChing number 1. So sila ang magpo-proceed next round. Yung next match natin, kung sino yung mananalo doon, yun yung makakalaban ng FChing number 1.